Hello mga migo-miga, nandito na naman ako, mga gwapa-gwapo. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako sa 1 Timoteo 5:17. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang, mahusay, mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa paggigiik. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Huwag mong tatanggapin ang paratang ng isang matanda kung walang patutuunang 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga anghel, inuutos kong isagawa mo ang mga tagubiling ito ng walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag masasangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Huwag tubig lang ang inumin mo. Uminom ka rin ng kaunting alak. Ito'y makatutulong sa iyong panunaw at sa iyong kalusugan, sapagkat lagi kang sinisikmura. May mga taong lantad na lantad ang kasalanan bago pa makaabot sa hukuman. Ang kasalanan naman ng iba'y huli na kung mahayag. Gayunan din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa dito. May mga taong lantad na lantad ang kasalanan bago pa makaabot sa hukuman. Ang kasalanan naman ng iba ay huli na kung mahayag. Gayon din naman ang mabubuting gawa na madaling mapansin. Kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Dapat igalang ng mga alipin ang kanilang Panginoon para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Hindi dapat hamakin ng mga alipin ang kanilang Panginoon dahil sa sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Amen. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang, mahusay na mangangaral at nagtuturo. Nakalagay pa dito, may so, ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa paggigiik. Huwag mo dong lagyan ng sungsung o harang yung kanyang bibig habang nangangaral o habang nagsasalita ng mabuting balita. Diba? Huwag mong gigiikan. Huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa paggigiit. Tama naman yun. At huwag mong tatanggapin ang paratang ng isang matanda kung walang patutuo. Kung mayroong paratang ang kapwa mo, o matanda, bata, pwede rin sa bata, pwede rin sa matanda lang nakasulat dito eh. Kung walang saksi. Kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. Diba? Pa dito. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman. Huwag dong tututong ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Huwag tubig lang ang inumin mo.
uminom ka rin ng kaunting alak. Oh, kasi gamot pala yun. Pag lagi kang sinisikmura, uminom ka rin pala paminsan-minsan ng alak. Oh, kasulat yan, oh. Meron namang mga taong lantad na lantad ang kasalanan bago pa makaabot sa hukuman. At totoo to, nangyayari itong mga ito. Lantad na. Hindi pa yung iba, hindi talaga umaamin. Kahit marami ng mga ebidensya, hindi pa rin umaamin. May mga ganong klaseng tao. Iba-iba nga naman ang attitude ng mga tao. Iba-iba ang kasarian ng bawat tao. Kahit lantad-lantad na, makuha pa rin yung magsinungaling. Ayaw umamin. Merong mga ganong klaseng tao. Iba-iba. At litaw na litaw yan sa mga panahon natin ngayon. Sana putulin natin yun dahil hindi yan kasulat dito. Oh. Hindi yan tinuturo sa atin ng Panginoon yung mga ganong gawain. Tapos makaabot pa sa mahayag. Bago makaabot, ang kasalanan naman ng iba'y huli na kung mahayag. Oh. Kasi yung iba tinatakpan, yung iba hinaharang, yung iba kung todo kung makapagsinungaling. Gagamit pa yan ng kapwa para tulungan siyang magsinungaling, para tulungan siyang palusot ba, kumbaga. Merong mga ganon. Harap-harapan na nga ng kasala, pero hindi pa umaamin. Kakuha pa siya ng kapwa. Nakasulat naman, oh. Linaw na linaw ang mga nakasulat dito sa kautusan ng Panginoon. Nandito to sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan sa Timoteo 1. Ito binigay sa akin ngayon. Dapat igalang ng mga alipin ang kanilang Panginoon. Oh, sino-sinong may mga Panginoon dyan, may mga bossing-bossing, igalang ng mga alipin, igalang. Kung kagalang-galang, kung hindi naman kagalang-galang, ay nako po, magtimpi ka na lang. Magpasensya ka kasi nasasakop ka sa kanyang pamumuno. Kung hindi mo matiis, umalis ka, maghanap ka ng ibang mas kagalang-galang, di ba? Hindi dapat hamakin ng mga alipin ang kanilang Panginoon. O, hindi daw dapat hamakin ang kanilang mga Panginoon, ang alipin ng kanilang mga Panginoon. Hindi daw dapat dapat hindi natin hamakin ang ating Panginoon. O, ang ating mga busing-busing dito sa mundo. Lalo na ang ating Panginoon, dapat hindi natin hamakin, lalo na yung iba dyan. Ako po, kung makahamak ang inam, malupit. Yun, mali yung ganong klaseng gawain. Maling-mali. Sila'y magkakapatid sa pananampalataya. Dapat magrespetuhan ang bawat isa. Dahil kung ito na may sa Panginoon at matanda na rin siya, dapat igalang natin ang ating kapwa. Kahit bata, matanda, o ka-level lang natin, igagalang natin dahil yan ang kautusan ng Panginoon sa atin. At dapat nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sabagat ang paglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Di ba? Ang linaw na nakasulat, pagbutihin ang paglilingkuran sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya. Yung iba kasi nag-away-away pa, nag-aalitan, nagpayabangan yung iba. Ayaw naman ng Panginoon ng ganon, yung may mga discussion pa, parehas lang naman yung kanilang mga purpose para sa Panginoon, para sa ikabubuti ng ating mga kapwa. Yung iba nagsisiraan, may mga ganon nagsisiraan. Patuloy lang ang buhay habang hindi pa dumadating ang Panginoon, tuloy-tuloy ang buhay, mangaral ng tamang pangangaral mula sa Panginoon. Yun ang dapat nating gagawin. Yun ang gagawin natin sa ating mga kapwa. Ipangaral ang tunay na katotohanan at ang mga tamang tuntunin para sa ating kapwa. Nag-react siya dito kanina sa 24. May mga taong, binanggit ko na to kanina.
Dito ako sa ano. Dito, ang title kasi nito ano to mga pananagutan sa kapwa mananampalataya. Huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda sa iyo. Kundi, pakiusapan mo silang tulad ng iyong ama bilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki. Narinig niyo yun? Huwag mong pagwikaan ang mga nakatanda sa iyo. Pakiusapan mo sila ng mabuti. Pakitunguhan mo ng mabuti. Ibilang mong kapatid. Di ba? Pasulat dyan, Ituring mong, lalo na yung mga matanda, Ituring mong ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang kapatid mo rin. Nakasulat dyan. Matatandang babae, pakitunguhan mo. Kayong mga kabataan, ito, pakitunguhan nyo ng mabuti ang mga nakakatanda sa iyo. Sa inyo, bata man o matanda, lahat pwede nating ituring na igalang. Tapahan ng buong kalinisan ang mga kabataang babae. Igalang mo at tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maasahan sa buhay. Narinig niyo yun? Mga babaeng balo na walang ibang maasahan sa buhay. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga. Narinig niyo to? Mga babaeng balo, kung may apo o mga anak, mga mahal sa buhay, mga pamangkin, sila dapat ang kumalinga. Paano kung wala, kumalinga magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Dinig niyo to? Pagtanaw ng utang na loob dahil ang linaw-linaw sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Talagang nakakalugod sa Panginoon to, lalo na pag tumatanaw ka ng utang na loob sa magulang mo, sa lola mo, sa auntie mo, uncle mo, tiyo, tiya, pag wala na silang halimbawa, balo na siya, lalaki o babae, kalingain ang lahat ng ganong klaseng tao. Mga mahal sa buhay natin yan, dapat kalingain talaga natin, kaya huwag tayong magtatawang dahil ang tunay na babaeng balo ay yaong nag-iisa na sa buhay. Ang Diyos ang tanging niyang pag-asa. Totoo naman. Totoo dahil ang Diyos talaga ang tanging nilang pag-asa. Kaming mga babae, pag tumanda, wala kaming ibang babae o lalaki. Ang Panginoon lang talaga ang tunay na pag-asa. Pag walang pag-asa sa Panginoon, anong mangyayari sa atin? Wala ngang pag-asa. Siya lang ang tunay na pag-asa. Kaya patuloy siyang dumadalangin gabi't araw. Ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan, tandaan nyo, ang mga babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay may tuturing ng patay. Nabubuhay sa kalayawan sa kasiyahan, sa mga kung ano-anong happenings. Wala siyang ibang ginagawa kundi mag-happy-happy. Nabubuhay sa kalayawan ay may tuturing ng patay. Nakasulat dito, may tuturing na napatay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito. Kailangan pala ipatupad. Naku po. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito nang hindi sila mapintasan. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Ang linaw, Nasa 7, ipatupad mo. Tapos pagdating sa 8, ang sino mang hindi kumakalinga. Yan, kasi maraming mga ganong klaseng tao. Lalo na yun, pag nagmamataas na, may mga trabaho na yung mga anak nila. May mga ganong klaseng, nag-react tuloy yung Holy Spirit ko. Kasi may mga ganong klaseng mga kabataan, hindi ko na sila obligado. May mga ganon yung mga palusot. May mga ganong klaseng mga anak, mga lapastangan sa magulang.
Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito nang hindi sila mapintasan. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya. Kamag-anak, kasambahay ay tumalikod sa pananampalataya. Walang masahol pa sa wala silang pananampalataya sa Panginoon. Mas masahol pa sila, no? Mas masahol pa, yes, na walang pananampalataya. Tugto sa mga kamag-anak, mga babaeng balo. Yung iba dyan, no, kawawa nga yung mga ibang babaeng hindi pa sila, balo na sila. Yung mga anak nila, pinapabayaan pa sila. May mga ganun. May mga kaawa-awa talaga yung mga ganung mga kamag-anak. Meron din naman kasing mga kamag-anak na masungit, matigas ang ulo, suplada, ayaw magpaano, may ganun din. Pero dapat yung mga ganung klase ang pag-uugali kasi nga sa katandaan at nahihiya rin siguro. Dapat di tayo magtatangi. Kalingahin natin ang lahat. Kasi kamag-anak din naman natin yun. Yung iba pinagtatabuyan, kakahiya, naano sila, no? Alis-alis, gumagano, pinapaalis. Parang hindi nila kamag-anak. May mga ganong klaseng tao. Ang linaw-linaw ng kautusan ng Panginoon dito. Kung sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay. Mga kasambahay, katulad ko. Sabi nila, kasambahay ako ng aking pamilya, mga mahal sa buhay, kasi taong baya ko. Yan ang title binigay niya sa nag-react tuloy yung aking Holy Spirit. Ang mga tulad nito, ang isasama mo sa talaan. Sa talaan ng mga babaeng balo. Di ko kulangin sa 60 taon. Yung hindi pa aabot sa 60 taon. Hindi pa ka umabot. Pwede ako dito. Minsan lamang asawa. Sa 60 taon. Minsan lamang nag-asawa. At kilala sa paggawa ng mabuti, na palaki ng maayos ang kanyang mga anak. Magiliw tumanggap ng mga nakikituloy sa kanyang tahanan. Naglilingkod sa mga hinirang ng Diyos, tumutulong sa nangangailangan, at tinatalaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Di ba ang ganda? Ang ganda na nakasulat dito. Huwag mong isasama sa talaan ang mga babae, ang mga balong bata pa o mga balong bata pa. Sapagkat kapag nag-alab ang pagnanasang mag-asawa uli, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. Yung mga bata pa, ayaw ng Panginoon pala yung ganun. Hindi kasama yun sa pagkalinga. Kasi matutokso pa sila, pwede pa silang mag-asawang muli. Ang ganda ng dito, dahil dito masisira sila sa una nilang pangako. At matututo silang magtamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Totoo ito. Sa pangangapit bahay. Ang masama pa nito, sila'y magiging mapanghimasok at madaldal. Totoo talaga yun kasi magtitismisan sila mga babaeng balo, yung iba, kahit yung single, may mga ganito rin, mga single pa, usap-usap, diba? Matutokso talaga sila. Mawala yung paglilingkod nila, mawala yung kawili-wili nilang paglilingkod sa Panginoon. Dahil dito, masisira sila sa una nilang pangako at natututo silang magtamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Ang masama pa nito, sila'y magiging mapanghimasok at madaldal. Totoo naman. Kaya sa ganang akin, mabuti pang sila'y mag-asawa uli, magkaanak at
pagyamanin ang sariling sambahayan para hindi magkaroon ng pagkakataon ang ating mga kaaway na mapaghawakan tayo ng masama. Kasi nga, pag hindi sila nag-asawa, matutokso silang magdaldalan, makikipag-anuhan, tapos kaya pinahintulutan ng Panginoon dito mag-asawa muli ang mga babaeng balong bata pa. Ito, para hindi magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kaaway. Mapagwikaan tayo ng masama. Sinasabi ko ito sapagkat may ilan ng balo ang nahikayat ni Satanas. Mga ilang balong nahikayat ni Satanas. Yung mga bata pang balo, nagwawala. Maraming ganun. Kailangang alagaan ng mga babaeng mananampalataya ang kamag-anak nilang balo nang hindi sila maging dalahin ng iglesia. Sa gayon, ang pansin ng iglesia ay may ukol na sa mga balo na walang ibang inaasahan. Malinaw ang kautusan ng Panginoon sa atin nandito sa Timoteo. Tungkol sa mga babaeng balo, tungkol sa mga nagpapahayag na nilalagyan na gustong patigilin habang ginagamit pa sa pagiging. Dapat hindi natin sila pagtitigilin. Hayaan lang na magpahayag dahil ito na may katotohanan. Hindi naman to para to sa ating lahat, sa ikabubuti nating lahat. Tandaan natin itong mga pangaral ng Panginoon sa atin. Mga batang balo, pinapayagan silang mag-asawang muli para hindi magamit ni Satanas. Kasi pag hindi sila nag-asawang muli, alam nyo na ang mga iba kasi talagang kikita mo naman yan sa iba-ibang mga sitwasyon. May mga ganun. Nakakabalita na ako ng mga ganun. Nagwawala. Kaya gusto ng Panginoon mag-asawa na lang sila kaysa gamitin sila ni Satanas sa anumang paraan. Pwede kasi talaga silang gamitin at totoo naman yun. Yung laging sinisikmura, kailangan uminom ng alak paminsan-minsan. Hindi masama ang alak kung paminsan-minsan nga lamang. Nakasulat dito. At saka wag mong basta-basta ipatong ang iyong kamay para sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihan mamahala. Diba? Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Huwag daw tayong masangkot sa kasalanan ng iba. Ang linaw-linaw ng mga kautusan dito, narinig nyo na ba to? Kung hindi pa, ngayon narinig nyo na. At sana naunawaan nyo. Basahin nyo po ang 1 Timoteo 5. Nandito siya. Binigay ito sa akin. Dati at inulit muli. Diba? Tungkol sa mga babaeng balo. Kandidata ako dito. Pero hindi pa akong balo. Hindi pa akong balo. Salamat po. Salamat Panginoon at sa inyong mga nakikinig, mga gwapa. Wala pa daw 6 na po. Pwede sila. Tingnan mo. Kailangahin natin ang ating mga kamag-anak. Diba? Yung ayaw kumalingan, ako po. May pananagutan tayo sa Panginoon pag hindi natin kinakaling ang ating kapwa. Ayan, nakasulat ang title nito, pananagutan sa kapwa, mananampalataya. Kahit hindi ka mananampalataya, may pananagutan pa rin tayo sa ating kapwa. Diba? Salamat po mga gwapa. Salamat uli Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit, kapayapaan para sa ating lahat at naway mahabag ang Panginoon sa atin. Lagi biyayaan niya tayo ng kapayapaan, kasaganaan, pagmamahala na may katarungan. Sumasa atin ang Panginoon. Amen po. Salamat po.